Mga kababayan, sa tambalang minsan tinawag na unit team ay tuluyan na nawi sa isang matinding bangayan. Sa isang panig naroon ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ang kapangyarihan ng kasalukuyang administrasyon. Sa kabilang panig naroon ang Vice President Sara Duterte, ang pamilya Duterte at ang kanilang matibay na political base, lalo na sa Mindanao. Ngunit ang tanong, ang Marcos versus Duterte ba ay tunay na laban para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino? O isa lamang itong bangayan o isa lamang itong banggaan ng dalawang makapangyarihang pamilya para sa kontrol ng gobyerno at sa pagkapangulo sa 2028? Magandang araw po sa inyong lahat. Ako ang inyong lingkod at ito ang Buhay Sari-Sari BSS TV. At kung saan pinag-uusapan natin ang mga tunay na issue na nakakaapekto sa ating buhay, pamilya at komunidad. Noong 2022 elections, ipinakita sa publiko ang Marcos at Duterte bilang isang nagkakaisang pwersa. Si Bongbong Marcos ang tumatakbong Pangulo, si Sara naman ang tumatakbong pangalawang Pangulo. Tinawag silang unit team, isang tambalang pangako ng pagkakaisa, katatagan, at pagpapatuloy ng mga programa ng pamahalaan. Malaki ang epekto sa kanilang pagsanib pwersa. Dala ng Marcos family ang kanilang political machinery sa Hilagang Luzon at sa ibang bahagi ng bansa. Dala naman ng Duterte family ang kanilang malakas na suporta sa Mindanao, Bisaya, at sa mga botanteng humahanga sa estilong pamumuno ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ngunit ang malaking tanong noon pa man ay ito: tunay bang nagkakaisa ang dalawang pamilya sa prinsipyo at programa? O pansamantala lamang silang nagsanib upang manalo sa eleksyon? Ngayon tila malinaw na ang sagot. Ang unit team ay hindi pala tunay na matibay na partido nakatayo sa isang ideolohiya. Isa itong electoral alliance na binuo ng dalawang political dynasty na may kanya-kanyang interes at ambisyon. Unang punto, paano nasira ang unit team? Hindi bigla ang nasira ang alyansa. Unti-unti itong nabiyak dahil sa magkakaibang interes, policy direction at distribution ng political power. Nagkaroon ng mga pampublikong batuhan ng akusasyon sa pagitan ng mga Marcos at Duterte. Lumalim din ang tensyon sa pagitan ng Vice President Sara Duterte at ilang pangunahing kaalyado ng administrasyon. Noong Hunyo 2024, nagbitiw si Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education at bilang Vice Chairperson ng Anti-Insurgency Task Force. Ang pagbibitiw na iyon ang isa sa pinakamalinaw na senyales na tapos na ang kanilang political partnership. Mula sa mensahe ng pagkakaisa, nauwi ang relasyon sa hayagang kritisismo at personal na bangayan. Ang dating magkatandem ay naging magkatunggali. Ngunit mahalagang tandaan, hindi lamang ito personal na tampuhan, ito ay usapin ng kapangyarihan. Sino ang magkakaroon ng impluwensya sa Kongreso? Sino ang kokontrol sa national budget at government machinery? Sino ang susuportahan ng mga gobernador, mayor, at local political clans? At higit sa lahat, sino ang hahawak sa Malacanang pagkatapos ng 2028 elections? Bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa Buhay Sari-Sari BSS TV, pag-hit mo ng subscribe o follow button para lagi kang updated sa tapatan at totoong usapan ukol sa ating komunidad,
at sa mga isyong nakakaapekto sa ating bansa. I-share na rin ang episode na ito upang mas marami ang makilahok sa isang maayos, buluhang diskusyon. Salamat po at balik tayo sa usapan. Dalawang punto. Ang impeachment ni Sara Duterte sa kasalukuyan, ang Sentro Marcos-Duterte conflict ay ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa aligasyon laban sa kanya, ang umano'y maling paggamit ng pampublikong pondo, unexplained wealth, bribery, corruption, at mga pahayag na may tuturing na banta laban sa Pangulo at iba pang personalidad. Maraming itinanggi ni Sara Duterte ang mga aligasyon. Para sa kanyang kampo, ang impeachment ay hindi lamang legal na proseso. Isa raw itong political operation upang alisin siya bilang posibleng kandidato sa 2028 presidential election. Para naman sa prosecution at sa mga nagsusulong ng impeachment, usapin ito ng accountability ang kanilang argumento. Walang opisyal, pangulo man, pangalawang pangulo, ordinaryong government employee ang dapat maging exempted sa pagsusuri kapag may seryosong aligasyon tungkol sa public funds, corruption o abuse of power. Dito kailangan nating maging maingat. Hindi dapat automatikong sabihin guilty si Sara Duterte dahil lamang sa impeachment case. Ang aligasyon ay hindi katumbas ng conviction. Kailangan pa rin ipakita ang ebidensya, marinig ang depensa, at sundin ang tamang proseso. Ngunit hindi rin dapat automatikong sabihin gawa-gawa lamang. Ang lahat dahil kalaban niya ang kasalukuyang administrasyon. Maaaring politically beneficial sa Marcos camp ang impeachment. Ngunit hindi ibig sabihin nito na wala ng obligasyon ang Senado na suriin ang mga aligasyon. Ang tamang posisyon ay simple. Tingnan ang ebidensya. Sundin ang konstitusyon. Igalang ang due process. Huwag gawing basihan ang mga political fandom. Ikatlong punto. Accountability o political prosecution. Ito ngayon ang pangunahing labanan ng dalawang narrative. Sabi ni Marcos, sabi ng Marcos Aligned Force, accountability ito. Sabi ng Duterte camp, political prosecution ito. Posibleng may political motive ang ilang personalidad sa likod ng impeachment. Kanya naman talaga ang impeachment. Isa itong constitutional process. Ngunit kasabay nito ay ang political process. Dahil mga mamabatas ang gumagawa ng desisyon. Ngunit kahit may political motive, hindi nito automatikong pinapawalang bisa ang lahat ng ebidensya. Kabilang banda, kahit seryoso ang mga paratang, hindi rin dapat gamitin ang impeachment bilang shortcut upang alisin ang isang malakas na political opponent. Kaya ang dapat bantayan ng publiko ay hindi lamang kung sino ang mananalo. Dapat nating itanong, malinaw ba ang mga dokumento at testimonya? Pinapayagan ba ang ebidensya na sagutin ang mga paratang? Pantay ba ang pagtrato sa magkabilang panig? May pressure ba sa mga senador? At ang ebidensya ba ay nakabatay sa ebidensya o nakabatay sa political alliance? Kapag ang proseso ay naging palabas lamang, talo ang demokrasya. Kahit Marcos camp o Duterte camp, pa ang manalo. Ika-4 na punto.
Usapin ng 2028 elections. Hindi ba hiwalay ang impeachment sa 2028 presidential election? Hindi maaaring tumakbo ang Pangulong Marcos para sa isa pang presidential term sa ilalim ng kasalukuyang konstitusyon. Sa makatwid, kailangang humanap ng Marcos coalition ng kandidatong magpapatuloy ng kaniyang political influence. Samantala, si Sara Duterte ay matagal nang itinuturing na isang pinakamalakas na posibleng presidential candidates. Kapag nakumbik siya sa impeachment trial at na-disqualify sa paghawak sa public office, maaring mawala ang pinakamalaking presidential option ng Duterte camp. Iyan ang dahilan kung bakit napakataas ng political stakes. Para sa Marcos camp, maaari itong pagkakataon pigilang ang pagbalik ng mga Duterte sa Malacanang. Para sa Duterte camp, maaari itong maging pagkakataon upang ipakita si Sara bilang biktima ng isang makapangyarihang establishment. At sa politika, minsan ay may pagkakaibang epekto ang prosecution narrative. Kapag nararamdaman ng mga suporte na inaapi ang kanilang leader, mas lalo silang nagiging loyal at aktibo. Kaya may malaking panganib din para sa mga Marcos camp. Kapag itinuturing ng publiko na unfair ang impeachment, maaaring sa halip na humina si Sara Duterte, ay lalo siyang lumakas. Ikalimang punto. Sino ang mas malakas? Sa ngayon, mas malakas ang Marcos camp pagdating sa institution. Nasa kaniyang panig ng presidency. Malaking bahagi ng bureaucracy, national government resources, at maraming political allies sa House of Representatives at political governments. Yan ang tinatawag na incumbency advantage. Ngunit, hindi nangangahulugan na kontrolado na nila ang lahat. Ang mga senador ay may kanya-kanyang political calculation. Ang mga politician naman ay kilalang lumilipat ang alyansa depende sa public sentiment at sa nakikitang posibleng manalo. Sa kabilang panig, maaaring mas limitado ngayon ang Duterte camp pagdating sa national government machinery. Ngunit, mayroon silang isang mahalagang sandata, matibay at emosyonal na mass supports. Malakas pa rin ang Duterte brand sa maraming lugar, lalo na sa Mindanao at sa mga botanteng naghahanap ng lider ng matapang, direkta at confrontational. May mga supporter pa din silang naniniwalang ang pamilya Duterte ay pinag-iinitan ng political establishment. Kaya institutionally, maaaring lamang ang Marcos camp. Ngunit electorally, ay hindi pa. Tapos ang laban. Ika-6 na punto. Ang pagkakaiba sa foreign policy. May malagang pagkakaiba pa rin sa foreign policy direction ang dalawang kampo. Sa ilalim ni Pangulong Marcos, naging mas malapit ang Pilipinas sa United States at sa iba pang security partner gaya ng Japan at Australia. Mas naging hayagan din ang administrasyon sa panlabas na impormasyon tungkol sa mga insidente sa West Philippine Sea. Sa panahon naman ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, mas conciliatory ang gobyerno sa China at sa mas critical na siya sa United States. Malaga ang pagkakaibang ito dahil ang sumusunod na Pangulo ay harap sa sensitibong sitwasyon sa West Philippine Sea.
Taiwan Strait, at sa mas malawak na kompetisyon ng China at United States. Sa mga tweet, ang Marcos versus Duterte ay hindi lamang local political feud. May implikasyon din ito sa direksyon ng ating national security at foreign relations. Ikapitong punto. Nasaan ang ordinaryong Pilipino? Habang nagbabangayan ang dalawang pamilya, kumusta naman ang ordinaryong Pilipino? Bumababa ang presyo ng pagkain? Tumas ba ng sapat ang sahod? Gumanda ba ang public education? May maayos bang ospital at gamot? Nasolusyonan ba ang baha? Napapanagot ba ang mga sangkot sa mga questionableng proyekto at paggamit ng pondo? O natutabo na lamang ang mga tunay na suliranin dahil nakatutok ang lahat sa bangayan ng mga political personalities? Ito ang peligro ng personality-based politics. Kapag ang politika ay ginagawang Marcos versus Duterte lamang, nawawala ang espasyo para sa ibang pang leader, partido at alternatibong programa. Para bang kailangan pumili lamang sa dalawang pamilya? Ngunit ang Pilipinas ay hindi pag-aari ng Marcos. Hindi rin ito pag-aari ng Duterte. Ang pamahalaan ay dapat maglingkod sa sambayanan, hindi sa interes ng anumang political dynasty. Sa aking pagsusuri, ang Marcos versus Duterte ay hindi simpleng laban ng mabuti laban sa masama. Isa itong elite power struggle na may kasamang tunay na seryosong legal, constitutional at governance issue. Hindi sapat na sabihin, Marcos ako, kaya mali lahat ng Duterte. Hindi rin sapat sabihin, Duterte ako, kaya gawa-gawa lamang ang lahat ng aligasyon. Ang pagiging responsableng mamamayan ay hindi pagiging bulag na loyal sa isang apelyido. Ang tunay na political maturity ay ang kakayahang punahin ang sariling sinusuportahan kapag may mali at kilalanin ang tama kahit ginawa ito ng kabilang kampo. Dapat pareho ang ating pamantayan. Kapag may aligasyon ng corruption o abuse of power laban sa Marcos administration, dapat ding imbestigahan. Walang selective justice. Walang political immunity. Walang okay lang, basta kakampi natin. Habang papatuloy ang impeachment trial, bantayan natin ang mga sumusunod. Una, sapat at mapapatunayan ba ang ebidensyang inilabas ng prosecution? Ikalawa, masasagot ba ng direkta ng defense ang bawat paratang? Ikatlo, magiging independent ba ang mga senador bilang senator judge? Ika-apat, magiging transparent ba ang proseso sa publiko? At ika-lima, magkakaroon ba ng patas na desisyon, conviction man o acquittal? Hindi dapat makonvict si Sara Duterte dahil lamang kalaban siya ng administrasyon. Ngunit hindi rin dapat ma-acquit dahil lamang sa popular siya o malakas ang kanyang pamilya. Ebidensya at constitution ang dapat manaig. Mga kababayan, ang tunay na laban ay hindi dapat Marcos versus Duterte. Ang tunay na laban ay mamamayan versus corruption. Katotohanan versus disinformation.
accountability versus abuse of power, at demokrasya versus political dynasty at blind loyalty. Maaari tayong magkaroon ng magkakaibang political opinion. Ngunit huwag nating hayaang sirain ng politika ang ating pagkakaibigan, pamilya at komunidad. Makinig tayo sa magkabilang panig. Suriin natin ang ebidensya. At huwag tayong magpapagamit sa propaganda. Mula man ito sa administrasyon, oposisyon o anumang political camp. Dahil sa huli, hindi lamang kinabukasan ng Marcos o Duterte family ang nakataya. Kinabukasan ito ng buong sambayan ng Pilipino. Kayo, mga kababayan, ano ang inyong pananaw? Ang impeachment ba ay lehitimong proseso ng accountability? O isa itong paraan upang alisin ang pinakamalakas na kalaban sa 2028? Sino sa tingin nyo ang mas lamang ngayon? Ang Marcos camp o ang Duterte camp? Ilagay ang inyong opinion sa comment section. Magipagdebate tayo ng may respeto, may batayan at walang personalan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow, mag-subscribe at i-share ang episode na ito. Ito ang Buhay Sari-Sari BSS TV, ang inyong kasama sa tapatan, katotohanan at makabuluhang usapan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mabuhay ang malayang pamamahayag, mabuhay ang responsableng mamayan, at mabuhay ang Pilipinas.